Antonatas, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antonatas and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, My's Cafe, My's Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng nakatutok ngayong araw dito sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo. At syempre po, ngayon na po ang huling Lunes ng buwan ng Setyembre. 88 days to go na lang at Pasko na, di ba? Masyado tayong masaya ngayon dahil eto, matatapos na naman ang isang buwan. Oo, na talagang grabe yung pagkakabisi ng mga tao ngayon, no? Ang oras po natin ay ganap na pong alas 8:06 na po ng pagkaumaga at ngayon ay hinahanap ko ang aking mga binabasa dahil nawawala. Yan na po. O pag laging absent, yan tuloy, di ba? Nag-absent tayo, isang linggo. Wala. Okay po. So, syempre po, eto naman po tayo dahil huling Lunes na po ng buwan ng Setyembre. Kumusta na po kayong lahat dyan? Bakunado na ba kayo? O baka naman, kailangan nyo na rin magpabaksin. Meron po tayong special guest ngayong araw, At talaga namang buti na lang, available ang ating guest ngayong araw. Kasi kagabi ko lang yata siya nasabihan, buti available. Kaya ngayon po, madami tayong mga naka-schedule na mga activity, mga gawain. Basta pala patapos na yung buwan, no? Eto na tayo kasi sabi ko nga, noong may 1 week akong halos, may isang araw akong naging pahinga. Oo, pero Sabado tsaka Linggo. Tapos sabi ko, ito, diretso siya. May nagpatong-patong yung mga ating mga sked. Kaya thank you naman at tayo naiimbitahan palagi sa mga ganitong gawain at nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makilala natin ang ating mga leader, di ba? Yung ating mga department heads kung saan po nagkakaroon ng mga gawain na pwedeng mai-share o maiambag sa ating lipunan. Abay, ito'y napakalaking bagay po actually. Dahil ito naman ay hindi lang dahil sa kalusugan ng ating mga alaga, kundi pati na rin po ito. May dito sa ating kalusugan, di ba? At syempre, sa kapaligiran din, dire-diretso na rin yan. Parang sabi nga, domino effect ng ating komunidad. Ang ating mga hayop, ang ating sarili, at syempre po ang kapaligiran. Pero bago ko ipakilala sa inyo ang ating guest ngayong araw, abay magpasalamat po muna tayo sa ating mga sponsors. Ang oras po natin ay ganap na pong alas 8 ng pagkaumaga at ang oras na to ay hatid pa rin po ng Folieros Guasa Team dyan po sa bayan ng Huban, dyan sa pangunguna pa rin po ni Mayor Rohel Botox Blanqueza Folieros and of course ni Vice Mayor Felipe Guasa. Nandyan pa rin po sina Councilor Totot Habok, Councilor Pupo Olondres, Councilor Ryan De Jesus, Councilor Ninita Desdir, and Councilor Russell Baleza. And of course, ang programang ito ay hatid din po sa atin ni Kapitana Maypura Folieros and of course, Attorney Gerson Folieros Carino. Ang programang ito ay hatid din po sa atin ni Governor Edwin Bubuy Amor and of course, ni City Mayor Esther Amor at syempre, hatid din po ito sa atin walang iba kundi ni Councilor 1st District Congresswoman Det Escudero, 2nd District Congressman Manuel Bubu Fortes and of course ni 1st District Bukal 1st District Bukal Dave Duran Jr. and 2nd District Bukal
Christian Lim. At syempre, ang programang ito ay hatid din po sa atin ng Daliwis College. For inquiries, look for Miss Mutya Aycocho. At pag kayo'y napagod, akyat kayo sa katabing building ng Daliwis College. Walang iba kundi ang Oasis Building. Yan po matatagpuan nyo po sa second floor, ang Sorsogon Food Crib, kung saan kakaibang refreshments and snacks naman ang nag-aabang sa inyo. Tandaan nyo yung Food Crib Sorsogon. Second floor po yan ng Oasis Building. At syempre, eto pa, ang programang ito ay hatid din po sa atin ng 100-fold Print Shop na matatagpuan sa Alegre Street, Barangay Salug, Sorsogon City. Hatid din po sa atin ng Parents Against Rape. At syempre, eto pa, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng Aidara Aesthetic Lens. Sa mga gustong magpaganda, aba, puntahan nyo na ang Aidara para makahabol kayo sa ating Seasons of Love. O, diba? At syempre, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng Fulyeros Botox Builders and Design. Kung plano ba ng bahay o gusali ang hanap mo, FBBD ang kailangan mo. Dahil sa FBBD, you dream, we build. At syempre, hatid din sa atin ng My Cafe. Gusto mo bang masatisfy sa iyong coffee cravings? Aba, mag My Cafe ka na. Tandaan, basta kape, My Cafe, arat na. At syempre, eto pa, ang programang ito ay hatid din po sa atin ng Mais Hotel and Resort na matatagpuan sa Barangay Karikaran, Bacon District, Sorsogon City. Sabi nga ni Boss Karepa, ang lugar kung saan CR pa lang, kwarto na, Mais Hotel and Resort. Yan! Diba? Pagkabahaba man ng ating mga advertisement, talaga namang buong tiyaga po natin babasahin at sinasaulo para po sa inyo. Dahil talaga namang quality. Pero syempre, eto na po tayo. Dako na po tayo sa ating panauhin. Eto, fresh! Galing sa galing sa flag ceremony. Yan po, mula po sa City Veterinary Office. Walang iba kundi ang ating naging suki na Dr. Jose Maria Alindugan. Magandang umaga po, Doc. Hilig niyo po. Yan, sorry, nalimutan ko ang ating microphone. Yan po si Doc po, ikalawang guesting na po ni Doc. At thank you so much sa pagpapaunlak sa aming invitasyon. Medyo na-curious lang kasi ako, Doc, doon sa ating gaganaping activity bukas. Yes po, ma'am. Sige po, pwede po ba ipaliwanag nyo na rin po? Okay. Bukas po, sa lahat po ng nagapakinig po ng Botox News Online, at sa lahat po ng mga taga-syudad po ng Sorsogon, bukas po ay magkakaroon po tayo ng activity na pinamagatang proteksyon, bakuna, kapon at kalinga para sa mga alagang aso't pusa. Ngayon po, dito po sa programa pong to ay magbibigay po tayo ng free anti-rabies vaccination, mag-deworming, basic grooming, pet wellness check-up, and yung inaantay ng marami yung spay and neuter po natin, yung libreng kapon sa mga alagang aso at pusa po. Libre po natin ipapamahagi po yon sa mga taga-syudad po ng Sorsogon. Teka, Dilip, meron po ba kayong target na ikakapon or spray? Yung target po namin is dapat makapagkapon kami ng at least, sa lalaki po at least 50. At least 50. Opo. So, yun ang kaya ng gamot. Yes po. And then, yung Sa spay naman po natin is depende po sa laki, usually po mga 10 to 20 po. tsaka operasyon yun. Yes po. Oo, kaya medyo konti lang. Apa. Unless sa mga lalaki, kapon lang. Mabilis lang po. Okay. So, teka sandali, Doc. Ano nga ba yung ang kagandahan nung halimbawa meron tayong mga activities na ganito, yung lalo-lalo na yung anti-rabies? Yung kahalagahan naman po nitong activity na to, hindi lang natin to ginagawa ngayon, kaya lang nagkakaroon lang tayo ng special activity para naman magbigay pa tayo ng ibang programa sa ating mga kababayang Sorsoganon. Yung kagandahan naman po kasi, syempre maliban sa required po talaga na magpabakuna tayo ng mga alagang aso at pusa natin. At the same time naman po, nakikita po natin dito na na-check po ng mga veterinaryo natin kung nasa okay ba na health status yung mga alaga po nila. At the same time, ito pong pagkakapon ng aso sa mga lalaki at sa mga babae is paraan po natin to para hindi na ganun dumami po yung mga aso natin dito sa syudad ng Sorsogon. At the same time, kasi yung mga lalaking
aso kasi, once may hit na babaeng aso, kung saan-saan yan pumupunte. So, in a way, mas madami po yung gumagala natin aso. Ito, iparaan po natin to para makontrol po natin yung population ng mga alagang aso at pusa po dito sa lungsod ng Sorsogon. May data po ba kayo kung ilan na yung population ng mga aso at pusa natin? Sorsogon alone, we have an estimated dog population of 22,000. Yes po. 22,000 na sila. Pero yan po ba mga stray dogs or No. Lahat na po yun ng aso natin dito sa syudad ng Sorsogon. So, Yes po. mas kahit stray dog nabibilang nyo na rin. Yung po kasi is yung data na po yun is based po yun sa population na binibigay po ng barangay every year po. Mhm. So, as of now, Doc, no, ano ba yung kainaman na halimbawa lang po na ang aking aso ay na-vaccine na siya at meron tayong mga wellness, no? Yes po. Okay po. So, ano ba yung kainaman na kailangan ba talaga dalhin ko sa inyo? Yes po. Parang tao din. Tayong mga tao ay nagkakaroon tayo ng regular check-up. Madalas every 6 months, blood chem, CBC. So sa aso maganda din yun na nadadala natin ng regular sa veterinaryo kasi para napapanatili natin yung kalusugan nila. Kasi di ba nga, ika nga is prevention is always better than cure. So, mas mainam na nadadala po natin ng regular sa veterinaryo para nakikita po ng veterinaryo na nasusuri siya mabuti. Yung kainaman naman po ng may anti-rabies, gaya nga ng sabi ko kanina, ito is mandatory yung pagpapa-anti-rabies vaccine. Based sa RA 9482, which is the Anti-Rabies Act, yung huwag pamabakuna sa mga alagang aso, is mandatory po yan. As early as 3 months of age, kailangan nyo pabakunahan yung mga alagang aso at pusa nyo against rabies po. Paano yung mga stray dogs na walang may-ari? Paano nyo sila nakuha? Yung mga stray dogs po na mga walang may-ari, yung mga taga Dodge City Animal Pound po natin is naglilibot naman po ng regular yan. Once nakita po nila yan, kukunin po nila yan. Huhulihin po nila. Yung activity nyo po ba, Doc, talagang kailangan sa may mga breed lang? No. Yung activity po namin is para po sa lahat yan. Wala po tayong pinipili. May breed man po yan o wala. Okay. So yun palang ang kagandahan ng ating activity tomorrow. Yung pagsiservisyo po ng syudad ng Sorsogon sa mga aso't pusa, wala pong pinipili yan. May breed o wala, mayaman o mahirap. Tama naman po, no? Kasi sa akin lang naman po kasi mas kailangan to nung may mga alagang hayop pero walang kakayanan na dalhin sa mga veterinary Yes po, sa mga pribadong veterinary clinic po. Tapos, syempre may mga gamot pa po yan eh. So, talagang at least dito, libre na rin yung gamot. Kung may available po tayo na gamot na akma sa sakit niya, magbibigay po tayo. Pero kung wala po, magre-reseta po kami. Bibilhin po nila. Nabibili naman po yan. Opo. Parang tao lang din. Yes po. Ganon din naman sa atin, di ba? May tanong po dito. Yung 2 buwan pa lang po na aso, maaari na ba itong ipa-anti-rabies vaccination at ano po ang requirements? Yung 2 buwang na tuta po is yung pwede lang po natin ibigay niyan sa ngayon is yung deworming po. Kasi yung anti-rabies vaccine po is binibigay yun po as early as 3 months of age lang po. So, wala pa pala si mga tutoy namin. Apo. Hanggang 3 months 3 months po yung pagbibigay ng anti-rabies vaccine. Na dapat at least 3 months po yung tuta. Okay po. So, ito po yung natin no bukas. Bakuna kapon. Okay, so binasa ko ulit. And then ang kagandahan lang po ba ng natin nung activity natin bukas, sabi nga yung wellness, may grooming. May grooming po, apo. Limited Tapos, lang din po sa grooming kasi yung kaya lang po ng groomer natin sa buong maghapon is 15 dogs lang po. Okay. So, first come, first serve po tayo. Alright. So, dapat po pala maaga sila. So, aside from sa activity nyo bukas, may mga susunod pa po ba kayo? Yes po. Yung isang veterinaryo kasi ngayon namin is hindi lang siya available pero yung pagkakapon at paglaligate ng mga aso't pusa is gagawin po nating regular. So, ibig sabihin po niyan, kahit wala po tayong activity, pwede po kayo magpa-schedule sa clinic namin, sa clinic po ng syudad para sa
pagpapakapon o pagpapalaygate po ng mga aso at pusa. Basta yung requirement po namin, dapat yung aso nyo is vaccinated against anti-rabies vaccine, rehistrado sa barangay yung mga aso nyo sa dog registration. Kung hindi nyo marehistro sa barangay, pwede kayong bumisita sa amin para iparehistro yung mga alaga nyo. At syempre, dapat residente kayo ng Sorsogon City. Sandali. So, yung sa sinabi mo po kasi na dapat rehistrado. Tama no, nag-inbound na pala kayo, no? Kasi may mga nakikita pa akong mga aso na parang hindi rehistrado eh. Pero, sa ngayon po ba, may tanong ko lang, kumusta po yung sa dog pound natin? Regular po sila nag-i-implement po ng kanilang apprehension po ng mga stray dogs. Okay po. So, di ba nabanggit mo nung nakaraan na meron na tayo magkakaroon parang dog chip? Magkakaano na ba yun? Microchip po. Ang microchip po microchip is on the process po ng purchasing. So, nakakuha na po yung purchase request natin. So, inaantay na lang po natin na dumating yung microchip po sa opisina po. Wow, talagang social na yung mga aso pag dumating na, di ba? Kasi siyempre po, para din po sa protection nating mga taga-Sorsogon. So may mga akong question kanina ha, kaya lang na medyo nalimutan na. Yes. Pero syempre po, oo, yung microchip na yan, yung mga services natin, hindi naman po natin basta-basta ibibigay yan sa mga hindi marunong sumunod. Diba? Anong ibig sabihin natin sa mga hindi marunong sumunod? Yung hindi nagpapabakuna ng anti-rabies vaccine, yung hindi nagpaparehistro ng mga aso't pusa nila sa barangay. Syempre hindi naman tayo magbibigay ng serbisyo sa mga hindi marunong sumunod. Sa pagbibigay naman ng serbisyo, basta marunong ka sumunod sa gobyerno, ibibigay sa iyo ng gobyerno kung ano yung nararapat. Tapos, eto di ba nabanggit mo din kanina na pagkatapos nito, may mga na kayo na activity, pwede pa rin magpakapon, basta i-schedule sa inyo, pero Yes po. libre pa rin po Libre yun. pa rin po yun. Yung gamot noon, katulad pa rin. Yes po, hanggat available po si gamot natin, gagawin po nating Oo. regular yung pagkakapon po sa mga alagang aso at pusa. Doon sa mga nagpapabayang mga natin, yung mga for dads, ano po ba yung mga penalties? Sa mga nagpapabaya naman, yung tulad yan, yung mga hindi nagpapabakuna, yung hindi nagpaparehistro ng mga alagang aso at pusa, yung mga pinapabayaan sa kalye yung mga aso, itong mga susunod na araw po is mag-i-implement na po tayo ng citation ticket. For implementation na po siya. Andyan na po yung citation ticket, printed na po, nasa City Treasury Office na po. Inaantay ko na lang po na mabigyan po ang opisina namin kasi for full implementation na po to. So nung una ko ang guesting sa inyo, nabanggit ko na rin yan, kaya ngayon magpapaalala po ulit ako sa mga pet owner. Siguraduhin nyo pong iparehistro nyo yung mga alagang aso at pusa nyo sa barangay. Kasi once nag-ikot po kami, pasensyahan po tayo ha. So, dalawa na lang yung pagpipilian nyo doon. Upon issuance ng citation ticket is dalawa lang yung pipilian nila. Magbayad sila sa City Treasury Office within 14 working days doon sa penalty na na-incur nila sa pagpapabayaan nila sa aso or kakasuhan sila ng city government. Teka, sandali. Umikot kayo, pero yung aso, nakita nyo, nasa loob naman ng compound, hindi naman lumalabas. Kasama siya sa citation. Wala pong problema dyan kung nasa loob ng compound. Yung hahanapin na lang namin sa kanila is yung barangay registration, yung pet registration nila, and yung anti-rabies vaccination. Kasi yung anti-rabies vaccination under the law, which is RA 9482, and base din dyan sa citation ticket natin, yung unvaccinated dog against rabies, ang multa po niyan is 2,000 pesos. Yung unregistered dog, yung multa po niyan is 2,000 pesos. Yung stray dog, yung pagala-gala sa kalye, pag sinabi natin pagala-gala, walang kasamang may-ari o walang tali na nasa public places, that's already considered stray dog, yung multa po niyan is 500 pesos. So yun po yung mga posibleng kaharapin nila kapag sila po ay hindi po nila ginagawa yung responsibilidad nila bilang mga pet owners po. Dok, tanong ko lang ha, meron kasi akong kakilala na nung tinanong ko yung origin ng dog, hindi niya alam. Actually, nakapang 5 na siya, parent na siya, yung dog na yon. Pero may breed. Kaya lang, galing siya sa kakilala din namin, tapos napunta doon, tapos binigay naman doon. Hindi ko alam kung kanino na siya galing. Basta parang 5 na siya na parent. Ngayon, sigurado ako hindi siya registered.
So, ano po bang natin, kung halimbawa lumabas yung aso, kanino siya magpe-penalty? Hindi po, pagka yung aso po kasi, yung gagawin naman po kasi namin, isusundan lang naman namin yung aso. Halimbawa, pag-alagala, Oo. susundan namin siya hanggang sa makauwi siya sa bahay nila. Yung aso is hindi naman yan uuwi sa bahay ng iba eh. Oo. So, malalaman namin kung sino yung may-ari niyan sa pagtatanong sa barangay, sa record ng barangay, sa CCTV. So, malulocate po namin yan. I-verify naman po may verification naman po kaming gagawin bago kami mag-issue ng citation ticket. So, once verified, saka po kami mag-i-issue ng citation ticket. Ang aso talaga hindi mo maligawan. Apa. Hanapin yung may-ari. Kakawag-kawag yung dito. So, ito po magandang umaga kay Miss Lani Cruz and tsaka kay Tikay Manaog. Yan po, huwag kayong mag-aalis, Doc. Meron pa po tayong pag-uusapan pagkatapos po ng ilang patalastas. Mabuhay, Rangang Tulidara! Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Fulieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Alright, nagbabalik tayo dito sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo. At syempre po, madaming binubuksan topic si Kuya Boris. Kaya nga ngayon sabi ko nga yung ating barangay no show. Syempre ito na lang Dok, kasi natanong ko na din to noong nakaraan. Alam kong ano po ba yung mga pwedeng gawin natin dito sa mga aso, no? Pagka umaga kasi, yung mga aso, yung kanilang mga dumi, nandyan sa daan, sa kalsada. Talaga nga, kahit anong gawin mo na, nakikipag-away na ako sa kapitbahay. Pero ganun pa din. So, sino bang pwedeng managot dito? Sino bang pwedeng maglinis? Napakaganda po ng tanong niyo, ma'am. Yung pwede po nating gawin yan, is picturean nyo yung aso,
or videohan nyo po. I-note nyo po kung kailan nyo po nakita, anong oras, saang lugar. Hanggat maaari po kung meron kayo yung may GPS map camera, yung nakikita po yung longitude, latitude, yung po yung gamitin nyo pang picture. Ngayon po, tapos kung kilala nyo na rin naman po yung may-ari. Kung kilala nyo pa may-ari, ano ba po ganon? Kilala nyo yung may-ari, yung aso is palaging pagala-gala, picturean nyo si aso. Ilagay nyo yung date, saan nyo nakita, address, yung oras. Tapos hanggat maaari, ilagay nyo na rin yung kasarian ng aso, yung kulay. I-note nyo po lahat doon. Pwede kayong pumunta po sa opisina namin. Pwede po yung ireklamo yun doon. Kung wala pong ginagawa si barangay, kasi hindi naman po sa may mga barangay po kasi tayo na walang pakialam eh. So wala tayong magagawa doon. Kahit anong kuha natin is talagang may mga barangay na walang pakialam. So pumunta po kayo sa amin. Kami po yung gagawa ng paraan. Kasi once na-submit nyo po yun, i-verify po namin yun. Once verified, mag-i-issue po kami ng citation ticket. Kasi kahit kayong mga ordinaryong tao, kung talagang hihingin din po talaga namin yung tulong nyo. Kasi, pero wag po kayong mag-alala. Hindi po nila malalaman kung sino yung nagpadala po sa amin. Wala po, hindi po namin yun isasabihin. Kami na pong bahala mag-issue ng citation ticket nun. Kung tawag nun, kung hihingi namin yung tulong ng mga ordinaryong tao dito, yung mga residente ng Sorsogon City, para ma-eliminate na natin yung mga pabayang owner, yung mga stray dog na yan. Yung gaya ng sinabi ko kanina, kung may nakita kayong pagala-galang aso, picturean nyo. Lagay nyo lahat ng detalye, date, time, place, name of owner, kasarian, kulay. Then, i-report nyo po sa amin. Kami na po yung bahala. Ayun. Apo, so at least may tayo doon, no? Kasi ang pangit, ang talaga na may muta ka. Kami na. Natapakan. Yes po, kami na po yung ang bahala mag-issue ng citation ticket doon. Kasi i-verify na, bago naman po kasi kami mag-issue, i-verify pa rin namin po yun kung sa kanya talaga yon. Pag sa kanya po talaga yon, wala, i-issuean po natin ng citation ticket kasi yun na po yung magiging katibayan natin na yung picture nyo na ginamit na yun is pagala-gala po talaga. Picture, video, hanggat maaari, mas maganda video. Para madali po yung pagkuhan po natin ng issue ng citation ticket. So yun lang naman po yung pwedeng magawa nyo bilang ordinaryong tao. Malaking tulong po yun para sa amin, para ma-broaden po namin yung scope po ng pag-monitor po sa mga stray dogs natin. Yan. So, at least naliliwanagan tayo dito para kung ano ba yung pwede natin gawin bilang isang ordinaryong tao na may ambag din tayo para sa pagpapanatili ng ating kalinisan at syempre po sa kaligtasan din po ng ating mga hayop, no, ng ating mga alaga. Ngayon na, Doc, matanong ko lang, dito sa pag-i-implement nyo po, ano po ba yung pinaka-challenging na nagawa nyo? O talagang nasabi nyo na ayoko na? Syempre, yung mga kasi dati ginagawa na rin naman namin to eh, yung wala pa nga lang citation ticket noon. Yung kuha namin doon is blotter system approach. So may mga panahon na natutukan na kami ng baril. Opo, nangyayari po 'yon. Hindi ko po tinatago 'yon. Natutukan na po kami ng baril. May hinabol na rin po sa amin ng itak. Yes po. Kaya madalas po pa nag-iikot po kami. Meron po kasi kaming kasamang PNP or yung SK3 po natin. As security po ng mga mag-i-issue ng citation ticket. Okay. So talagang kumbaga kung nag-iikot kayo, hindi lang naman pala kayo lang. Yes po. Kasi pag kami lang po, ano po yung laban namin? Wala po kaming, yung armas lang naman namin is ballpen at papel eh. So wala po kami, kaya dito po is po natin dito kasama po natin dito si SK3 at si CTPNP po natin sa pag-i-implement nito. Hindi lang po kami. Sila po yung magiging backup po natin. Kasi, syempre, pag may nakita yung tao na police or SK3, syempre kahit papano, magdadalawang isip yan na gumawa ng kalokohan eh. Unlike pag kami lang, syempre wala namang kaming baril, wala kaming kung ano. So, ay, ano pala, no? Medyo may pagkaano din yes, pala. Totoo yan.
yung pag-i-implement po ng mga ganitong batas is po yan, delikado rin sa part namin. Kaya lang may sinumpaan tayong tungkulin na kailangan nating gawin. So for now, nanguhuli kayo ng mga aso, no? Yes po. May nakagat na ba sa inyo? Yes po. Natural po yung nakakagat kami. Kahit anong pag-iingat mo, may panahon pa rin po na makakagat kayo. Kaya po kami po, yung mga tagahuli natin ng aso is lagi po kami nagpapa-update ng anti-rabies vaccine po namin. Para rin pala kayong pulis, no? Nakaano din yung nyo, yung paa nyo sa sa bingit ng kamatayan. Nasa hukay daw ngayon, sabi kan man sa mga pulis. Iyo man palang kamo. Mas delikado lang syempre sa pulis. Oo, kasi ito talaga may iba din. Iya po. Ballpen. Iyo, sa ngayon po, ano po ba yung barangay na medyo nahihirapan kayong puntahan na maraming aso? Nire-request ba? May mga barangay po tayo na nagre-request na magpapahuli ng aso. Oo. May mga nagre-request po sa atin. Sinasamahan kayo ng barangay? Yes po, obligado po sila kasi hindi po kami manghuhuli sa isang barangay na kapag sila yung nag-request na hindi po sila sasama. So ano yun, pag pupunta kayo ng isang barangay may request, dapat? Yes po. So hindi naman talaga siya dahil may citizen na nagreklamo? Hindi po kasi actually yan yung paglilinis ng aso sa barangay is obligasyon yan ng barangay. Oh. Yes, obligasyon po ng barangay yan. Parte po yan sa obligasyon nila. So ngayon, kung wala silang kapasidad, nagre-request sila sa amin. So sa pag-request nila, kailangan nila syempreng sumama para i-guide yung mga tagahuli natin ng aso. At the same time, protektahan nila laban sa barangay nilang posibleng may gawing hindi maganda. So yung ginagawa po ng City Animal Pound natin na pag-iikot, madalas po nag-iikot sila sa mga public places, sa mga matataong lugar, gaya dito po sa sentro, so sa may malapit sa mga schools, yun po yung ginagawa nila sa mga kainan. Pero yung papasok po sa isang barangay, kung hindi po kami makikipag-coordinate or dapat makikipag-coordinate muna kami or dapat may request si barangay. Kasi delikado po yan. Dati nang huli na kami sa isang barangay, medyo malayang barangay, medyo muntikan na kaming kuyugin. Yes. Para nangunguha kayo ng aso na. Hindi kasi may mga po kasi no, alam ko meron pa po kasi mga barangay na natitira na yung mga aso ay kinakarne. Yes po, totoo yan. Di ba meron pa dito sa pag-iikot po natin, may mga napagtatanungan po tayo. Yun nga lang, hindi po natin mahuli-huli basta-basta kasi syempre pag nalalaman nila, hindi mo na rin naman makikita eh. So, isa yan sa ginagawa natin, yung hanapin po ma'am yung mga taong nagkakatay ng aso kasi bawal po yun sa batas po natin. Hindi po pagkain ng aso. Tama. Hindi po talaga pagkain ang aso. Kaibigan natin sila at kamag-anak, kadugo. Pwede naman gawing kadugo na rin natin, no? So, bago po tayo magtapos, no? Ano pa po ba yung mga pwede nating requirements pwedeng dalhin para dito sa ating mga concerned na magpapa-vaccine, deworming, bukas po? Apa. Basta po yung a-attend po ng activity bukas, yung kapag kayong aso nyo po is gusto nyong ipakapon or ipaligate, dapat pwede po kayo magpalista ngayong araw sa Animal Health Service Center po natin. Located po to sa City Hall compound, yung sa gilid po na maliit na building, yung sa may playground po. Yun po yung Animal Health Service Center. So doon po natin gagawin yung activity bukas. Ngayon sa mga gusto magpakapon, pwede nyo na pong dalhin ngayon doon, magpalista kayo. Just make sure po na yung aso nyo is meron pong updated na anti-rabies vaccine. Rehistrado po yung aso nyo. And dapat residente kayo ng Sorsogon City. So yun lang naman pala, no? Apo. Pag hindi pa rehistrado, So kapag hindi pa po kayo rehistrado yung aso nyo, pwede pong iparehistro nyo. Pwede kayong pumunta sa opisina namin para mag-guide po namin kayo. Apo. At the same time po, kapag hindi naman kayo magpapakapon, magpapa-anti-rabies vaccine lang po kayo, make sure din po na rehistrado yung aso nyo. Or pwede nyo din mismo iparehistro doon on the spot sa lugar po na kung saan pagdadausan po natin activity. Kaya lang po si dog registration, gaya ng sabi ko kanina, is base po sa ordinansa natin is may bayad po yun na 100 pesos per dog.
mura lang naman nun. Aba. Kumpara mo sa talaga magpapakapon ka sa labas, Apo. no? At syempre kagandahan nito kasi instant on the spot, pwede na tayo magparehistro ng ating mga aso. At Apo. the same time, dire-diretso na siya, Yes po. kapo na rin siya. Apo. Pero mas maganda yung advance magparehistro na tayo. Yes po, para wala na kayong aberya doon, dire-diretso na yung Oo, proseso. bukas. Apo. So yan, para maiwasan na rin yung sinasabi nila na kung mo kakilala, mauuna. Yes po, tama yun, May ma'am. numbering na tayo. Apo. Ayan na, para alam na natin lahat. So, September 30, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Ano itong deworming bukas? Kasama yan, ma'am, sa activity. I-deworm natin yung mga alagang aso nila. Oo. So, libre din po yan. Ano na, paano pag nag-ano doon na deworming tapos naglabasan na? Wala nang problema yon. Diretso Apa, na. apa. Tapos pag uwi ng aso, may medication pa rin siya. Magre-reseta po tayo ng mga vitamins sa mga dogs nyo kung kailangan po. Okay. Natatakot ko sa ganito kasi nakakita ko nito real life. Oo. And then yung basic grooming na sinasabi mo, na Apa. limited only. At saka yung pet wellness check-up. Ano to na mga pet wellness? Alam ba po, may mga sakit yung aso nyo or gusto nyo lang okay naman si aso, gusto nyo na lang ipasuri sa veterinaryo po natin, gagawin po yun doon. Okay. So, yun na yung ano natin para bukas, bakuna at kapon. Ayan. At syempre po, ito din po ay hatidin po sa atin ni City Mayor Esther Amor. Yes po, ito po is sa inisyatibo po to ng ating City Mayor, Mayor Esther Amor. Kasi siya, ano yun, kung hindi po alam ng iba, si Mayor po is napakadaming alagang aso. Ilan ba yung aso niya? Sobrang 20 ata yung alaga niya. Kung po yun, lahat yun, updated po yun, mahal na mahal ni Mayor yun, lahat yun updated si anti-rabies vaccine, updated si deworming, updated si heartworm preventive medication nila, updated si DHL PPI vaccine, mahal na mahal ni Mayor yun. Sobrang daming aso ni Mayor. Kaya, si Mayor, dahil sa pagmamahal niya sa aso, is, yung ganitong activity is talagang pinupush niya po. Oo nga, talagang nakita ko na dire-diretso si Mayor, no? Parang hindi siya nagpapahinga mula doon Yes sa po. pag-implement ng citation ticket. Yes po, kay Mayor din po yun. Oo, narinig ko talaga siya na ino-order niya. Si Mayor po yung nag-order regarding sa citation ticket kasi madami nga naman talagang perwisyo. Tandaan natin yung perwisyo ng mga stray dog is madami. Unang-una niyan is kalat ng basura, aksidente sa mga vehicular accident, yung accidental bite sa mga bata. Then, ang most especially yung spread ng rabies. Yun po yung iniingatan natin. Kaya hanggat maaari is gusto natin mawala na yung stray dog sa atin. Na maging responsable tayo nagmamay-ari ng aso. So ngayon po ba, Doc, meron tayong data kung ilan na po ba yung nakagat ng aso? Ngayong buwan ng September, di ba? Ay, wala po ako hawak na data kasi nasa Animal Bite po yun. Oo nga pala. Sila po yung may hawak po ng data sa Animal Bite Center po. Opo. Okay. So, eto na, Doc. Baka pwede nga imbitahan muna ang ating mga manonood ngayong araw na to para bukas. Yes po. Unang-una, magpapasalamat ako kay Ma'am Jo sa pag-invite niya sa akin dito. Nung nakaraang linggo, tinext ko lang yan na, Ma'am, papost naman ito. So, hindi nagdalawang salita si Ma'am. So, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa Botox News Online. Then, iimbitahin ko na po kayo sa gaganapin po nating activity bukas. Ito po is in connection din po to ng celebration natin ng World Rabies Day. Apo. Then, ito po is handog po to sa inyo ni Mayor Esther E. Amor. So, dahil sa pagmamahal ni Mayor sa mga alagang aso at pusa, so kaya inihandog sa inyo ni Mayor yung ating pinamagatang Okay po. wait lang. Yes po. Ang ating pinamagatang activity na protection. So, po as in po ng aso, din nilagyan natin ng protection. So, protection. Kasi, protection nga naman ito ng mga tao. So, ito pong activity natin is magbibigay tayo ng libre po ito, ma'am, lahat, walang bayad. Baka kasi isipin ng iba na may bayad. So, libre po to. Walang bayad. Yung kung sakaling magbabayad lang kayo dito is yung sa dog registration na gagawin nyo. Pero lahat ng services maliban sa dog registration ay libre po. Libre yung bakuna laban sa rabies.
Libre yung kapon sa mga alagang aso at pusa, maglalaki man ito o magbabae. Libre pong ibibigay. Libre po ang pagpapag-grooming. Opo, so sa private clinic mo, magkano yung grooming? 500 ata. 500. Ito may bread. Oh. May breed. Dito, ibibigay lang po natin ng libre yon. So, walang babayaran. Yung activity po natin is gaganapin po bukas 8 to 5 p.m. po sa Animal Health Service Center po. Sa mga hindi po nakakaalam ng Animal Health Service Center po natin, ito is po located po to sa City Hall compound, yung andun po sa may playground, yung maliit na building po doon, yung po yung Animal Health Service Center po natin. So yung po ay nagsisilbing clinic ng syudad. Libre po yung check-up noon kahit anong araw po, Monday to Friday, except Saturdays and Sundays and holidays. So libre po yung check-up doon, libre yung anti-rabies vaccine. So pumunta lang po kayo, punta po kayo bukas, iniimbitahan po namin kayo lahat po ng mga taga-syudad ng Sorsogon. Ay, di ba? Pero tandaan nyo hanggang 50 lang yung pwede nilang ikapon. Tapos 20. Maximum na 20 po na para sa spray. Spray po, yes po. Yan, spray mo sa... Oo, kasi syempre operasyon yung spray kaya medyo hindi katulad nung kapon na madali. Yes po, saka limitado lang po yung mga veterinaryo natin, kaya medyo hindi kakayanin kung sosobra pa po doon. Okay, so ayan, so sa mga gusto at mga nagbabalak na ipakapon at ipa-spay ang kanilang mga alaga, bukas na po yan sa Sorsogon City Animal Health Service Center po. Animal Health Services Center. Okay, yeah. So, ano to dito yung sa may children's playground? Yes po, ma'am. Katabi na, sa gilid, hindi katabi, sa gilid po Apa. ng Sorsogon City Hall. At para din po ito sa mga alaga natin, kung talagang mahal natin yung ating mga alaga, ay talagang kailangan natin hindi naman pagkaksayahan ng panahon, kundi bigyan ng time na makapunta kayo bukas, September 30, alas 8 po ng umaga. Pero mas maganda, sabi ni Doc, na ngayon pa lang ay magparehistro na po tayo. Magpalista na po tayo para bukas, dire-diretso na po tayo. Mas maganda kasi yung hindi po yung mga hanapin, maghihintay ka pa, tapos kakain pa kayo ng mga aso mo doon. Mas maganda na yung yan. Paano yung mga aso bukas, pag nagkasama-sama, di mag-aaway-away? Hindi, may mga tali naman po, dapat po may tali yung aso nila or meron silang dalang carrier, yung lalagyan po ng mga alaga nila. Okay. So, huwag kalimutan mga tali nyo, yung maiksi lang siguro para mas maganda. Yes pa. Oo, hindi yung haba-haba. Lalo na yun din, may alaga din kasi ako ipadala ko bukas. Yan. At syempre po, para dito po sa ngalan po ng ating mga kasama dito sa Botox News Online, Doc, pwede na po kayong magpaalam sa ating mga manonood. Okay po, so muli po, maraming salamat po at see you po tomorrow sa activity po natin. So, magandang umaga po. Yan po si Dr. Maria Jose Alindugan, ang ating guest sa araw na to mula sa City Health Office. Ayan, Animal Services. At City Veterinary. City Veterinarian Office. Sorry mo. City Veterinarian Office po. At bago ko makalimutan, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga sponsors namin at open pa po ang aming sponsorship proposal, contract sa mga gusto po dito sa ating Sorsogon PPO Press Corps Halloween Fun Run sa October 31. Rain or shine po tayo mga madam and sir. So, pwede po kayong mag-costume, pwede yung hindi nababasa, na kahit waterproof po tayo para kahit umulan man po that day, ay tuloy-tuloy po ang ating katatakutan at kasiyahan takbo. Yun para sa Tagalog, no? At ito po ay inorganisa po syempre ng Sorsogon PPO Media Press Corps at kasama po natin dito ang Sorsogon PPO sa pangunguna pa rin po ni Police Lieutenant Colonel Alex C. Daniel, ang ating Provincial Director, and of course ang ating mga kasamahan sa media dito sa buong probinsya ng Sorsogon. Kaya see you there at sana ay inaasahan po
po namin kayo. At 60 pesos po ang registration. May isisend na rin po akong link sa mga gustong sumama, lumahok at makipag-isa po sa amin sa darating na Halloween Fun Run October 31. Yan. At syempre, thank you na rin po in advance kay na Mayor Matnog Mayor Bobet Lee, Castilla Mayor Bong Mendoza, former Congressman Ding Ramos, DPWH sa DPWH, hindi daw. At syempre po, thank you din po kay Bukal Boyti Doma, Bukal Leo Sala Jr. And of course, kay Consi Angelo Magda Ravanilla. Yan po. Ano po? At marami pa pong parating na mga sponsors. Kaya naman sa mga gusto, hinihikayat ko po kayo na muli po ay i-message nyo lang po ako sa aking Facebook account, Jo Giba po, or sa Messenger po. Para po sa mga katanungan as the chairwoman po ng Committee on Sponsors. At syempre po, yan, sa ngalan po kay aking mga kasamahan, sa ngalan po ni Kuya Boris Maranyo, huwag kayong aalas dahil pagkatapos nito, pasada na po kaagad. Sa ngalan po ni Maestro Obet Apin, and syempre ang ating news editor, Sheila Marie Espiritu. Sa ngalan po ng ating technical, nandyan pa rin po si Sir Leonard Baldosa. At syempre po kay Prime Desonia. At syempre po sa ngalan po ng ating General Manager, walang iba kundi si Engineer Harold Laguerta and FBBD Admin Yumi Laguerta. Sa ngalan po ng ating bossing, ang ating CEO, ang ating ginagalangang Mayor ng Huban, Mayor Rohel Botox Blanqueza Fulleros. And of course, ang napaka-supportive na may bahay, ang Kapitana ng Barangay Laong Huban, Kapitana Maykura Fulleros. Ito po si Jogi Ba, nagpapaalam sa inyo at sa maugma na kita. Thank you, ma'am. Thank you po. I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Fulleros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulleros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health.